But Zion said, the Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Meron ba sa inyo nakakaramdam ng ganyan? Para bagang napakalayo ni Lord. Ang presence ay napakalayo. Kahit anong pagsusumikap nyo, anong luha, parang napakalayo siya. So narito ang isang illustration, no, na ginamit ng ating Panginoon, ng ating Pangdiyos, in response doon sa sinasabi ng mga Israelites. Can a woman forget her sucking child? Makakalimutan ba ng isang nanay ang kanyang pinadededing anak? That she should not have compassion on the son of her womb. Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Thy children shall make haste, thy destroyers, and they that made thee ways shall go forth of thee. Pinamagatan ko ang message na to, ginuhit sa palad. Patayin nyo muna din. Bigyan nyo mga 5 minutes. Iginuhit sa palad. Manalangin tayong lahat, Panginoon. Hindi ko alam anong kalagayan ng bawat isa narito. Marahil lang iba, Lord, ay patuloy nagtatagumpay, pinagpapala. Marahil lang iba, Panginoon, Lord, ay patuloy naghahanap, kakapakapa sa dilim, at hindi nila alam kung saan sila tutungo. Ang iba marahil, Lord God, ay may makaramdaman. Ang iba, Lord, marahil tinalikuran na sila ng mga taong inaasahan nila. At mukhang nararamdaman nila, Lord God, na sila na lang laban sa tao o ang mundo. Lord, nawa sa pamamagitan ng mensaheng ito, ay magkaroon po ng restoration, magkaroon ng revival, magkaroon ng panunumbalik ng loob, magkaroon muli ng pagtitiwala at pag-aasa sa iyo. Lord, mag-alab muli ang kanilang pag-ibig sa iyo. Maglingkod ng may katapatan kahit anong, Lord, ang kanilang na-experience, Lord. At never again, Lord God, natatalikod sa iyo. Dahil marirealize nila, Lord God, through this message, hindi ka lang iiwan, Lord. Malalim ang memory mo sa amin. God, speak to us through this message. And as we respond to your words, Lord, and honor and glorify you, Lord, and worship you in spirit and truth. Dalahin ko, Lord God, ang pagbuhos ng Banal na Espiritu. Dalahin ko, Lord God, ang pagpapatawad sa bawat sala na tapat nilang hihingan ng tawad. Dalahin ko ang kagalingan sa iba-ibang karamdaman. Dalahin ko, Panginoon, another chance ang ibigay mo sa nila. Gamitin mo ko, Panginoon, para lalong maging malapit sila sa iyo. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Kamayan mo katabi mo at sabi mong love na love ka ni Lord. At pwede na po kayo mo po. Ay, maon. Mukhang naghahanap na ng kapalit ang projector. Sama niyo na rin sa prayers, ha? Dami natin pagpe-pray. Siguro hindi gumagana yung remote siguro. Hindi, matagal na yan. May 6 years na ba yan? 5 years, 6 years? Tagal. Nakabukas na o labas na bituka. Gahanap na ng kapalit. At alam ko naman marami sa inyo nagmamahal kay Lord. Amen. Iginuhit sa palad.
Doon sa nabasa natin sa Isaiah 49, particularly in verse 14, "But Zion said, The Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me." Ito po ang mga salita na ibinigkas ng mga Israel, ang bayan ng Diyos, ang anak niya, tunay, kumbaga, dahil tayo kapatid, kumbaga, sampid lang tayo. Nung tumalikod ang Israelite, naghanap ng ibang karelasyon ang Diyos, at nakita kanya, nakita niya ako, nakita niya tayong lahat. Kaya nga po, tayo ay may pag-asa ngayon. Subalit, wag nating kalilimutan kung ang totoong anak ay nagkaroon ng pagpaparusa ng Diyos kung sila ay nagkasala, ano pat kaya tayo mga sampid lamang. I hope na iintindihan ninyo, kapatid. But God is so gracious, willing to forgive sins. So ang salita ng mga Israelites, mga kapatid, matapos sila nakaranas ng iba-ibang mga problema, sinakop sila ng iba-ibang mga bansa, marami sa kanila ay naging bihag at naghirap sa makulungan, marami ang namatay na, maraming nagkasakit, maraming naging alipin. Ito po, ngayon po ang naging pakiramdam nila, tinabagang ang Diyos na pumili sa kanila, na tumawag sa kanila, ay mukhang tinalikuran na sila at iniwanan. Then as you read the following verses in chapter 49 of Isaiah, ang response ng Diyos ay response ang isang totoong nagmamahal na Panginoon sa kanyang anak, na bagamat sila ay nagkamali at tumalikod sa Diyos, ang Diyos ay hindi nagkakamali at patuloy niyang mamahalin ang mga Israelita. Mga kapatid, napakaganda, lalo sa mga panahon na nakakaranas tayo maraming pains. Ang mga ganitong mensahe, kapatid, ay nagbibigay assurance sa atin regarding sa anumang pakiramdam ng Diyos sa atin, lalo na in the most difficult times of your life. Sino na po sa atin rito nakaranas ng napakabigat ng mga problema? Taas ang kamay. Kalang iba, wala kayong problema. Siguro hindi kayo namumuhay kay Lord, kaya wala kayong problema. Kasi ang kadalasan namumuhay kay Lord, nakakaranas sa maraming pag-uusig. Kaya yung mga taong, kapatid, maraming pagsubok, kadalasan, they're living for God. So ang naging response ng Diyos sa Kanya, sa kanila ay ang paggamit ng isang illustration about yung pakiramdam ng isang nanay sa kanyang anak. So binalik ng Diyos ang katanungan sa kanila. At ang sabi ng Pang-Diyos, "Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son or daughter of her womb?" Makakalimutan ba ng isang nanay ang anak niya na for 9 months ay daladala niya sa kanyang tiyan? Pinaghirapan niya. At marami nagsasabi, kapatid, pagka ang nanay daw ay nanganganak, halos ang isang paa niya ay nasa libingan na. Dahil mapanganib ang panganganak. Mga kabataan, tayong lahat, huwag tayong makalimot. Kahit gaano kalaki ang pagkukulang nanay natin, wag na wag niyong susumpay ng magulang niyo. Kawawa kayo, mas kawawa kayo. Kasi alam niyo, kapatid, kahit maraming kamalian magulang natin, at ikaw ay medyo may gulang ka na, pwede mo na mabago ang kalagayan ng buhay mo. Di po ba, kapatid? Pwede naman eh. Tama po ba? Tama po ba? Kaya isang malaking kalokohan, kapatid, tumanda ka na, sisihin mo pa rin magulang mo, bakit ka na sa hindi magandang kalagayan. Kasi you have that power to change yung kalagayan mo. Lalo kung mahal mo si Lord, can you say amen? At marunong ka magpatawad. So, napaka-imposible, almost impossible, nakakalimutan ng kanyang nanay ang kanilang mga anak.
So basing dito sa ating nabasa, wala nang pinakamagandang ilustrasyon na pwedeng gamitin ng ating dakilang Diyos regarding sa kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Ang ginamit ng ilustrasyon ay ang pinakamagandang mark ng isang pag-ibig ng isang tao sa kapwa-tao. At ang pag-ibig na yan ay walang iba, hindi ang pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak. Masasabi natin, it is a tender love. Ginawa ng Diyos ang puso ng nanay. Ginawa din naman ng Diyos ang puso ng isang tatay. Pero malaki ang pagkakaiba nung finished product. Dahil ang puso ng tatay, madalas matigas yan. Pero ang puso ng nanay, kahit matigas ang anak, very tender pa rin ang puso ng isang nanay. Kaya nga, between the heart of a man and the heart of a woman, ang ginamit ng Diyos ay ang babae. Para maiparating sa atin ang uri ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano ba meron sa nanay? Sino ba rito mga may nanay? Ang iba sa inyo, ba't hindi kayo nagtaas ng kamay? Saan kayo galing? Ang daming din nagtaas ng kamay, oh. Uli-uli. Sino rito ang may mga nanay? Kayo, saan kayo galing? Mukhang mayroong mga aliens tayo kasama rito. So ano bang merong puso sa isang nanay? Pagka pinag-uusapan natin ang nanay, maraming bumabalik sa ating kaisipan. Ang sabi nga, throwback. Throwback bang tawag doon sa Facebook? Ha? Oh, throwback nga. So maraming bagay patungkol sa nakaraan natin with regards sa relationship natin sa ating mother ay bumabalik. At mas mabilis ang pagbalik niyan pagka ikaw ay nakakaranas ng problema at mag-isa. O dili kaya nawawalay ka. O marahil na pa ibang bansa ka. Mas madali maalala ang nanay kaysa tatay, kaysa kapatid. Totoo kaya mga kapatid? O nagtsatsamba lang ako rito? Binabalik po sa ating alaala ang mga matatamis na ngiti ng ating mga nanay. Mga halik na dinadampi niya sa atin, sa ating pisngi o ating noo. Mga ngiti, kapatid, pagka siya ay nakakarinig ng mga magagandang kwento regarding sa mga karanasan natin. At mga luha, pagka nakakarinig sila ng mga pangit na bagay na nararanasan natin. Naaalala natin mga kapatid kung gaano siya ka-interesado na makinig sa mga kwento natin. Bagamat alam niya na minsan ay binobola lang natin at ginagawa-gawa lang natin mga kwento. And yet, humahagik-gik pa rin siya. Ngumingiti pa rin siya. At yumayakap siya sa atin. Naaalala natin kapatid, pagka tayo ay pumapasok sa school, siya ang unang-unang tao ang nakikita natin at ngumingiti sa atin, at excited siya sa atin. Alala niyo ba kapatid kung paano kayo sinusuotan ng short, ng underwear, ng t-shirt? Naaalala niyo ba kapatid kung paano niya nilalagay medyas niyo? Naaalala niyo ba kapatid kung nagkakamali kayo magsuot ng sapatos dahil baliktad, inaayos niya? Naaalala niyo ba kapatid kung paano kayo sinusukalayan at hinahandaan ng pagkain? Sino makakalimot kapatid sa isang nanay? Yes,
Siya ang huling tao na nakikita natin pagpasok sa work o school. At siya naman ang unang tao din na excited na sumasalubong sa atin at nagtatanong kung ano ang nangyayari na school, ano ang excitement. At it's so unfortunate, maraming nanay hindi nila nararanasan yan dahil nagtatrabaho sila. Hello? No. Hindi nyo alam yan. Yung mga working mothers, hindi nyo mararanasan yung joy na yan. Pero yung mga nanay na talagang inalaga nila ang anak nila, alam nyo ang sinasabi ko. Ang joy ng pag-aalaga ng isang sanggol hanggang sa paglaki. Kaya mag-isip-isip kayo kapag kayo magpupumilit na gusto maghanap ng trabaho. Malaki ang mamimiss nyo sa pagpapalaki ng isang sanggol, bata. Hindi kayang bayaran yung karanasan na yan, yung masayang karanasan na yan, ng alamang kikitain nyo sa trabaho. Hello? Palakpakan natin ating Panginoong kapatid. At ang malungkot niyang kapatid, pag dumating ang trying times ng isang anak sa kanyang paglaki, wala siyang nanay na maaalala na nagko-comfort sa kanila, sa kanya na may nagsabunot sa kanyang buhok, may nagpitik sa kanyang ilong, dahil ang maaalala niya lang ang yaya na nag-alaga sa kanya, na yumayakap lang sabi, wag mo silang intindihin, kasi ngayong nanay nasa trabaho. Hello? Totoo kaya yung sinasabi ko? Kaya kayo, bago kayo mag-asawa, mga lalaki, magtrabaho na kayo ng gusto mag-ipon. Para pag nag-asawa kayo, hindi nyo pipilitin yung asawa nyo babae na maghanap buhay. Dahil dapat lamang ang babae ay mag-alaga ng anak nyo. Amen? Gusto nyo ba yun, mga lalaki? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Yung iba, baka hindi nyo naiintindihan. Iba ang nanay pagka siya mismo mag-alaga. Sinong sang-ayon, taas ang kamay? Sinong hindi sang-ayon, umuwi na kayo. Hindi nga. Dahil, bakit ko kayo pagtsatsagaan? Kayo nga mismo, hindi nyo inaalagaan anak nyo ng mabuti. Binibili nyo na lang sa mga katulong. So, ito yung alaala na maya't maya bumabalik sa atin with regard sa mga ginagawa ng mga nanay. Kaya nga po kayo ay sinisikap nyo na ang bahay nyo ay maging maayos at hindi kayo ang makakatulong o maging dahilan para mawasak ang bahay nyo. Dahil alam nyo kung anong uri ng pagsusumikap o sakripisyo ang ginagawa ng nanay. Because of those thoughts also, kapatid, sa paglaki nyo at pagdating mga panahon na kinakailangan mag-asawa na kayo, ay iniisip nyo, dapat itong tahanang ito ay isang tahanan na katulad ng ginawa ng nanay ko. Nandun ang pagsasakripisyo, nandun ang paghihirap. Family builder, hindi family wrecker. Huwag kayo mag-wreck ng pamilya. At alam niyo ba ang nanay? Ang nanay para bang ano yan parang glue. Siya yung nagsisikap, kapatid, na pagsasama-samahin, pagdikit-dikiting yung mga iba-ibang mga utak sa loob ng pamilya. Kumbaga siya ang peacemaker. Siya yung nag-aayos ng problema, mga hidwaan, mga tampuan. Siya yung tigakalma ng mainitin na ulo ng tatay. Tama ba sinasabi ko? Tama ang sinasabi ko. Kapatid, at pagka ang buhok ng nanay nyo ay napupuno na ng puti, hindi nyo pinipintasan, bagkos pumapasok sa alaala nyo, nadagdagan pa ng ganda ang
nanay ko. Alam niyo bakit? Kasi yung kaganda ng mukha, hindi naman talaga ito yung kaganda ng isang tao eh. Biro niyo kapatid, lumaki kayo, nagkaedad, naabutan niyo yung nanay niyo na pumuti ang buhok na kasama niyo pa rin. So anong ibig sabihin yan? Nagtiyaga yung nanay niyo. At yung puting buhok, ito yung marka ng kanyang sakripisyo para sa inyong mga kabataan. Kaya nga ang puting buhok, pagka lumalabas yan, hindi ito nagiging pinagmumula ng pagpintas. Tanda-tanda mo na nanay. Magpakulay ka nga ng buhok. Kundi, ina-appreciate mo, Nay, salamat. Kasi, isa ako sa nagpaputi ng buhok mo. Kaya salamat, Nay. Mas lalo kang maganda sa aking puso at hindi sa mata. Hello? Nandiyan pa ba kayo? It's just alright, kapatid, kung magpunas ka lang luha. Walang problema, kapatid. Tayo mga Kristiyano, emotional tayo. Mahal ng isang nanay ang kanyang anak. Doon sa mga namatay na yung mga nanay, huwag niyong sayangin yung kamatayan ng nanay niyo. Lalo kayong magsumikap. Amen? At maging pleasing sa Diyos. Para kung namatay kayo, hindi makahiya ang itatanim sa... Ano ba yun? Anong tawag doon sa libingan? Hindi, joke lang. Wala naman sigurong taong galong kapatid. So, minahal tayo ng mga nanay natin, hindi dahil sa mga binibigay natin. Kundi, minahal tayo ng ating nanay dahil anak niya tayo. So, itong tenderness na describe sa ating nabasa with regards sa affection ng isang nanay sa kanyang anak, ay hindi lamang itong isang pag-ibig sa isang anak. Kundi ang importante rito na dapat nyo ma-highlight ay towards a sucking child. Ano ba yung sucking child? Yung pinadedede. So may question, makakalimutan ba ng isang nanay yung pinadedede niyang anak? Posible, kapatid, sa isang lalaki na pagkalumaki na, nagbinata at nag-asawa, at nagkaroon ng ibang pamilya, pwedeng may mga panahon makakalimutan niya yung anak niya na nag-asawa na. Realidad yan. Dahil may sariling buhay na yun eh. At busy rin nanay. May time, makakalimutan. Ganon din naman sa isang dalagita at nagdalaga at nag-asawa. May mga panahon na maaring makakalimutan na rin ng nanay niya yung dalaga na nag-asawa. Lalo, kapatid, kung yung anak ng lalaki at anak ng babae ay naging maganda na buhay. Hindi na sila magiging laman ng isipan araw-araw. Pero ang isang sanggol, kapatid, napaka-imposible na makalimutan ng kanyang nanay yung anak niyang pinadedede. Dahil nakadepende, kapatid, ang isang sanggol sa kanyang nanay. Walang sariling lakas ang isang sanggol. Lahat ay inaasahan niya sa kanyang nanay. Kaya napaka-imposible na makalimutan ng kanyang nanay ang isang pinadedede na anak. So naroon ang isang katanungan, can a woman forget her sucking child? Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasususuhin? Kayo sa palagay nyo? Pwede. Dahil kung hindi, wala silang sana mga baby na binibigay sa ibang tao.
Wala sa mga baby na iniiwan lang sa mga harapan, mga pintuan ng mga orphanage o mga bahay. Wala sa mga baby na pinamimigay lamang kung kani-kanino matapos isilang. Wala sa mga baby iniiwan at pinapaalaga na lang sa ibang tao dahil siya ay pupunta sa ibang lugar o mag-iibang bansa. So, posible. Bagamat hindi dapat, pero posible. Hindi imposible, posible na kalimutan ang isang nanay ang pinadededeng anak dahil sa mga sarili nilang pangangailangan o kalagayan. Wala lang ibang pwedeng mag-describe o makakasukat kung anong meron ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Walang makakapag-comprehend sa lalim, lawak at lapad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes, ang tao, they may forget. Ang nanay, she may forget yung pinadedede, pero ang Diyos, hindi niya tayo makakalimutan. Dahil mismo ang kalikasan niya ay nagsasabi, imposible makalimutan ng Diyos ang kanyang anak. Pag-usapan natin ito, mga salitang ito. God is love. Tama? Tama? God is loving. Tama? Sino nagsabing tama? Taas ang kamay. Sino nagsasabing mali? Taas ang kamay. God is not loving. God is love, period. Malaki ang pagkakaiba ng loving at love. Dahil ang loving, parang gano'n, napaka-loving naman ni Eman. Napaka-loving naman ng tatay. Pwede magbago yan eh. Pagka nagkamali ka. Totoo, mali. So, God is not loving. God is love. Dahil kahit anumang pagkukulang mo, mahal ka pa rin. Ang loving, depende yan sa sirkumstansya. At depende yan sa tao na tumatanggap ng love. Totoo? Mali. So God is love, period. He is not loving. God is love. Ang pangako ng Diyos na tayo mamahalin ay nagpo-forbid na tayo ay kanyang kalilimutan. Ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos ay ito po ay nagbibigay honor sa Kanya. Kaya it is impossible na i-dishonor niya ang kanyang sarili na sa pamamagitan nakakalimutan niya ang kanyang mga minamahal. Kaya nga nung nag-question ng mga Israelite, tinalikuran na kami ng Diyos, kinalimutan na kami ng Diyos. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay agad nagpaalala. Makakalimutan ba kayo ng mga nanay nyo na nagpapadede sa inyo? Next to impossible. Pero kung posible man at kung meron man, at sa panahon natin ngayon, meron talaga mga ganon. Magaling lang mga anak, kaya hindi magaling mag-alaga. Pero ang Diyos natin, imposible na tayo ay kalilimutan. Mga kapatid, meaning, ang love ng Diyos sa atin is greater than the natural affection of a mother towards a sucking child. So, napakahirap na ating iisipin na kalilimutan tayo ng ating Pang-Diyos, lalo na sa panahon na ikaw ay malungkot, lalo na sa panahon, kapatid, na feel mo ay pinabayaan ka na niya. Jeremiah 31:20 ay nagsasabi sa atin, Is Ephraim my dear son? Is he a pleasant child? For since I spake against him, I do earnestly remember him still.
Therefore my bowels are troubled for him. I will surely have mercy upon him, saith the Lord. Speaking of Ephraim, ang sabi ng Diyos, yes, marahil ay meron akong nasabi ng mga bagay lamang kay Ephraim, pero imposible na makakalimutan ko siya. I'm yearning for him. My heart is towards him. My feeling is towards him. God's compassion towards us will never fail. Ano man nararanasan natin sa buhay, He watches over us. Kung ang ibong kapatid, no, ang sabi ng Bible, ang ibon, wala po dyan mahuhulog at mamamatay na hindi alam ng Diyos. Ibon pa lang yan. Ano pat kaya kayo na ginawa tayo ng ating Panginoon Diyos? Kapatid, let us comfort ourselves. Let us rest upon the promises of God na He will never leave us nor forsake us. Ang isang pinakamagandang ebidensya patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay nang sinabi niya, kapatid, sa Exodus 39. Basahin natin to. And it shall be a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the Lord's law may be in thy mouth. For with a strong hand hath the Lord brought thee out. With regards, kapatid, sa sinabi ng ating Panginoon, kung ating babalikan ang book of Isaiah, I have graven thee upon the palm of my hands. Pagka sinabi natin graven, ang meaning ng word na sa Hebrew ay yung pagtatato. Tinato ng Diyos ang ating muka, ang ating pangalan sa kanyang mga palad. Listen, may ugali po ang mga Hudyo ng unang panahon. Ugali nila ito. Pagka meron silang napupunta na magandang syudad, magandang palasyo, o magandang templo, at na-appreciate nila yon, nagustuhan nila yon, para hindi nila makakalimutan at mababalikan nila, yung lugar na yan ay minamarkahan nila sa kanilang mga palad. Ugali nila yan. Ugali nila yan. Ganyan din po ang ating Panginoon. John 10:28-29, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Pagka ikaw ay tinato na sa kanyang kamay at tulad ng sinabi ng Pangdiyos, imposible tayo makalimutan dahil nga nakatatak na ang ating pangalan sa kanyang mga palad. Listen, napaka-imposible na pagka binukas ng Diyos ang kanyang palad para mag-bless ng ibang tao, napaka-imposible na hindi kanya makikita. Na sa tuwing pagbubukas ng palad ng Diyos, ay ikaw una ang makikita. Kaya imposible din, kapatid, na uunahin niya ang iba kaysa sa'yo. Dahil pagbukas niya pa lang ng palad, ikaw kaagad ang nakikita. Para mas maintindihan niyo, kapatid, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kung madali kayo makalimot, ang Diyos ay hindi makalimot. Sinigurado niya sa atin na totoo ang kanyang sabi. Kaya hindi niya pinigilan ang mga tao na ipakot ang kanyang dalawang kamay. Para maalala ninyo na imposible kayo na makalimutan ng ating Panginoon. The scars on His palm will always remind Him na meron siyang anak. Meron siyang anak na tinawag. Kaya reading Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God,
To them who are called according to His purpose. Ano mang ang mangyayari sa iyo, ano man pagdadaanan mo, hindi itong problema mo ang maging dahilan para ikaw ay kalilimutan ng Diyos. Hindi ko alam kung naalala ni Juliper ito. Many years ago. Diyan pa kami nakatira sa Galilee. Galilee ba yun? Galilee ba yung street natin noon? Claire? Bumisita si... Dala mo picture, Lita. Saan si Sister Lita? Sa baba? Napakita na sa yung picture mo? Yung nandito ka pa noon? Juliper? Siguro edad mo naman, 17, 18. May picture dyan dala. Tingnan niyo, iba kasama kayo sa picture. Nakita mo? Dala ni Lita. Nandun ka rin. Kasama kayo. Maraming pinagdaanan si Juliper. At minsan sinama siya ni Christina sa bahay. Sabi ko, hindi ko lang kung maalala ni Juliper, babalik ka rin. Babalik ka rin. Kasi alam niyo, ganun ang tiwala ko kay Lord eh. Hindi ka basta-basta bibitawan ng ating Panginoon. Bakit? Nakatato ang pangalan mo sa kanyang palad. Hindi ka niya basta pwedeng ipabayaan na lamang kahit maya't maya ka nagkakamali. Alam mo kung bakit? Kung paano namuhunan ang isang nanay sa isang anak na kahit ikaw'y nagkakasala, kahit maraming beses mo na sinaktan ang damdamin ng nanay mo, still hindi niya pwedeng kalimutan ka, mamahalin ka pa rin niya, paglilingkuran ka pa rin niya. Ano pat kaya ang ating pang Diyos na nagkatawang tao, mas malaki ang puhulan niya sa atin dahil ang puhulan niya sa atin ay ang kanyang banal na dugo. So, palagay mo kayo, Brother Bong, kalilimutan lang tayo ng ating Panginoon Kristo? No. Kaya paalala sa lahat, itong message na ito ay lalo magpaalala sa atin at magtulak sa atin. Ingatan natin ang ating buhay. Ingatan natin ang ating buhay. God will never forget you. Kung meron man nanay ay makakalimot at pababayaan ang kanyang mga anak dahil sa sariling hanap ng kanyang katawan, hahayaan kanya. Bahala ka sa buhay mo. Ang Diyos, si Jesus Christ, hindi kanya kalilimutan. And since, kapatid, nakatatak ang pangalan mo sa kanyang kamay, na every time na ibubuka niya ito, ay ikaw ay maaalala. Walang tao ang pwedeng mag-harm sa'yo. Libang kung pahihintulutan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Psalms 105 verse 15, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Meron nga mga nanay, handang ipaglabang ang gandet ang kanyang anak. Tama? Meron ba ganyan mga nanay? Wag na wag nyo. Minsan, away bata lang yan, ha? Away bata lang yan. Makikipagsabunutan ang nanay. Away bata lang yan, ha? Handa ang nanay na maiskandalo siya sa away bata lang. Ano pat kaya ang ating pang Diyos? Pagka nalalagay tayo sa hindi magandang kalagayan, hindi niya kaya tayo pagtatanggol. Paglalabang kanya. Ipaglalaban kanya. And lastly, bago tayo lumako sa paanan natin pang Diyos. Verse 17, paki-display nga ang verse 17. Meron pa ba rito nagdududa sa pag-ibig ni Lord? Verse 17, ang iyong mga anak ay mga mamadali. Ang mga manghahamak sa iyo at ang sumira sa inyo ay aalis sa iyo. Tanyo kapatid, uunawain natin ang verse na to. Because God can never fail you nor forget you, nor abandon you. Ibang epekto nito sa atin. Nagkokos ito ng pagsusumikap sa atin. Sino ba namang kapatid, feel na feel mo yung pag-ibig ni Lord, pag-ibig ng magulang mo?
And despite feel na feel mong pag-ibig ng magulang mo at sino ba naman sa ating kapatid, magwawala pa ba tayo? Damang-dama mo na ang pag-ibig ng magulang mo, magwawala pa ba tayo? Hindi ba yung pag-ibig ng magulang, dapat ito nga ang magkukos sa atin magsumikap, mag-aral mabuti, magtrabaho. Ito po ang sinasabi ng verse na ito. Dahil alam mo, pag mahal na mahal ka ni Lord, lahat tayo magsusumikap. At ang isa pang maganda patungkol sa pangako ng ating Pangdiyos, yung nagpahamak sa'yo. Anong gagawin ng Panginoon? Lalayo sila sa iyo. Saan yung picture, Sister Lita? Saan yung picture? Ayan, patingin. Ito, lumang-luma na ito. Si Didit, Christina, si Juliper, si Gerard, nandito si Nerissa. Nandito ba si Julie? Ito, si Julie. Brad, ang ganda ng asawa mo, ganun. Sino tong gwapong nakatayo na nakasalamin? Ay, ako ba yun? Masyadong gwapo yun. Mga 22 years ago ito. First year anniversary. So, 1994 to. O 1995. Dumaan ang mabigat na problema si Julie Pernon. Then after, siguro 5-6 years ago, bumalik sila sa bahay. Sabi ko, babalik ka rin. Dahil alam ko yung pag-ibig ni Lord. Makalimot ka, siya hindi nakakalimot. Mawala ka sa focus, si Lord Jesus Christ, focus sa'yo. You know why? Nakatatak ang pangalan mo sa kanyang palad. Kaya nga ang response natin ay nakasulat sa 17. Lalo tayo magmamadali na magbigay glory sa ating Panginoon. Sino sa ating kapatid? Again, ilalagay mo sa kahiyaan ng nanay mo na lubos ang pagmamahal sa iyo. And just in case, kapatid, dahil trabaho ni Satan yan mangwasak ng pamilya. Just in case may nanay nang iwan. Hindi po yan ang dahilan na hindi ka dapat magpapatawad. Dahil ang sabi ng Bible, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Panginoon Diyos. Next, since nangyari sa buhay mo yan na may nang iwan sa'yo, lalo dapat ito tumulak sa'yo na magsumikap ka. Para kung nagkaroon ka ng pamilya, walang mangiiwan sa magiging anak nyo. Amen? 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 At ang message na to ay dapat maging inspirasyon sa atin. Let us live for God. Dahil itong Diyos na ito, Brad, hindi nang iiwan. Kahit madalas tayo nang iwan. Mahal kayo ni Lord. Mahal tayo ni Lord.